Si Miranda ay isang simpleng babae na naninirahan sa Pilipinas. Lumaki siya sa isang pamilyang hindi marangya, subalit puno ng pagmamahalan. Ang kanilang buhay ay isang kahig isang tuka, ngunit hindi ito naging hadlang upang maging masaya ang kanilang pamilya. Sa araw-araw, si Miranda ay gumigising ng maaga upang tumulong sa gawaing bahay. Natutunan niya magluto, maglaba at mag-alaga ng kanyang mga kapatid habang ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, si Miranda ay punong-puno ng pangarap at determinasyon na maiangat ang kanilang kalagayan. Patuloy siyang nag-aaral na mabuti, umaasa na balang araw ay makakahanap siya ng magandang trabaho na makakatulong sa kanyang pamilya. Ang kanilang kasiyahan ay nagmumula sa simpleng mga bagay, sa halakhak ng magkakapatid, sa kwentuhan sa pagkainan, at sa pagmamahala na hindi matatawaran. Si Miranda ay nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang maliit na bahay sa isang barangay sa probinsya. Ang kanyang ama na si Mang Nestor ay isang magsasaka na nagtatrabaho mula umaga hanggang dapit hapon sa bukirin. Siya ay may malalim na guhit sa noo at magaspang na mga palad, patunay ng kanyang pagsusumikap para mabuhay ang pamilya. Sa kabila ng hirap ng trabaho, lagi siyang mingiti sa labi tuwing umuuwi, dala ang pagmamahal at malasakit sa pamilya. Ang ina ni Miranda na si Aling Teresa ay isang mabait at mapagmahal na ina. Siya ang nag-aalaga sa kanilang tahanan, nagsisiguradong malinis at maayos ito. Bukod pa rito, siya ay naglalabada rin sa kapitbahay upang pandagdag sa kita. Sa kanyang mga mata ay makikita ang saya at tibay ng loob, kahit pa may mga pagkakataong kapos sila sa pera. Ang dalawa na kababatang kapatid ni Miranda ay sina Thomas at Benito. Si Thomas ang panganay sa dalawa, ay isang masipag at matalinong estudyante. Mahilig siyang magbasa ng mga libro at nangangarap maging isang guro balang araw. Mayroon siyang matamis ng ngiti at mga mata na puno ng pag-asa. Si Benito naman, ang bunsong kapatid, ay mahilig maglaro ng basketball. Sa kabila ng pagiging makulit, siya ay may mabuting puso at laging handang tumulong sa mga gawaing bahay. Dahil sa hirap ng buhay, napilitang tumigil si Miranda sa pag-aaral matapos siya makapagtapos ng high school. Subalit hindi siya nawala ng pag-asa. Sa halip, nagsikap siya magtrabaho upang makatulong sa kanyang pamilya. Naging misyon niya ang tiyakin na hindi magaya sa kanya ang mga kapatid. Bawat sweldo na kanyang natatanggap, sinisigurado niya may sapat na baon sina Thomas at Benito. Tinutulungan din niya ang mga ito sa kanilang mga proyekto at takdang aralin. Nagpapakita na walang kapantay na suporta at pagmamahal. Bagamat maraming pagsubok ang dumating sa kanilang buhay, nanatiling matatag ang kanilang pamilya. Si Miranda, sa kabila ng kanyang sakripisyo, ay naging inspirasyon sa kanyang mga kapatid. Ang pagmamahalan at pagkakaisa ng kanilang pamilya ang naging sandigan nila sa gitna ng mga hamon ng buhay. Sa dami ng mga trabahong pinasukan ni Miranda, maraming tao ang kanyang nakilala, at isa na rito si Rambo. Si Rambo ay isang tindero ng isda sa palengke kung saan minsan nagtrabaho si Miranda bilang tindera ng gulay at prutas. Sa araw-araw na pagdaan ni Miranda sa palengke, hindi maiwasan ni Rambo na mapansin ang kanyang kasipagan at kagandahan. Si Rambo ay kilala sa palengke bilang isang masayahin at makulit na tindero. Siya ay may malaking bisig, bunga ng araw-araw na pagbubuhat ng mga huli mula sa dagat, at may palangiting muka na laging handang magbigay ng aliw sa mga bumibili sa kanya. Madalas niyang biruin si Miranda tuwing nagkakasalubong sila, at hindi nagtagal, ang mga simpleng biruan ay naging mas malalim na usapan. Kahit na hindi pa nagtatrabaho si Miranda sa palengke, palagi pa rin siyang binibisita ni Rambo sa iba't ibang trabaho niya. Pinaparamdam ng binata na may espesyal siyang pagtingin kay Miranda sa pamamagitan ng maliliit na mga bagay tulad ng pagdadala ng paborito niyang merienda o pag-aalok ng tulong sa kahit anong paraan na kaya niya. Sa una, si Miranda ay nag-aalangan. Iniisip na baka hindi siya seryoso. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niya ang katapatan at sinseridad ni Rambo. Ang pagiging makulit at mapagbiro ni Rambo ay naging dahilan upang mapangiti at mapatawa si Miranda sa kabila ng kanyang mga pagod at hirap sa trabaho. Unti-unting nahulog ang loob ni Miranda kay Rambo. At sa kabila ng mga pag-aalinlangan, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ng kanilang relasyon. Sa wakas, sumang-ayon si Miranda na maging sila ni Rambo. At nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Sa araw na ipinakilala ni Miranda si Rambo sa kanyang mga magulang, naging suportado sila ng mga ito.
Si Mang Nestor at Aling Teresa ay tuwang-tuwa sa bagong pag-ibig ng kanilang anak. Si Rambo, sa kanyang kabaitan at kasipagan, ay madaling napalapit sa pamilya ni Miranda, lalo na kay Benito. Natuwang-tuwa nang malamang mahilig din sa basketball si Rambo. Madalas sila maglaro sa bakuran at naging malapit ang kanilang samahan. Ang relasyon ni Miranda at Rambo ay nagdulot ng kasiyahan sa kanilang dalawa. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng kanilang saya, dumating ang isang araw na nagbago ang lahat. Habang naglalabas si Miranda ng mga damit ng kanilang kapitbahay, kapalit ng pera, may dalawang babae ang sumugod sa kanya. Agad siyang sinabunutan ng isa habang ang kasama nito ay nagsusumigaw ng masasakit na salita. "Malandi ka! Kabit ka!" Panay ang sigaw ng babae habang mahigpit ang pagkakasabunot kay Miranda. Hindi makapaniwala si Miranda sa nangyayari at sa bawat sakit na nararamdaman niya sa kanyang anit ay sumisigaw siya ng tulong. Sa wakas, nakawala si Miranda at nagtatanong, "Bakit niyo ginagawa ito sa akin?" Ang babae na galit ay sumagot, "Ako ang asawa ni Rambo. Ikaw ang kabit niya." Nagulat si Miranda sa narinig. Hindi siya makapaniwala dahil ipinakilala sa kanya ni Rambo na siya ay binata. Hindi niya alam kung anong gagawin at ang mga salita ng babae ay paulit-ulit na tumatambol sa kanyang isipan. Umiiyak na tumakbo si Miranda pa uwi sa kanilang bahay. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. "Anak, ano nangyari?" Tanong ni Aling Teresa, puno ng pag-aalala sa muka. Habang yakap-yakap ang ina, sinabi ni Miranda ang buong pangyayari mula sa pagsugod ng mga babae hanggang sa pagkakakilanlan ng isa bilang asawa ni Rambo. Si Mang Nestor, na tahimik na nakikinig sa tabi, ay nagalit. "Kailangan nating malaman ang totoo. Hindi pwedeng basta na lang natin hayaang ganito," sabi niya, puno ng determinasyon. Si Benito naman ay gulat at nag-aalala para sa kanyang ate. Kinabukasan, nagpa siya si Miranda na harapin si Rambo. Kailangan niya malaman ang totoo sa likod ng mga akusasyon. Sa kabila ng takot at sakit, hinarap niya si Rambo at tinanong, "Totoo ba ang sinasabi ng babae? May asawa ka na ba?" Tumitik si Rambo kay Miranda. Halatang may alinlangan bago niya tahimik na inamin. "Oo, Miranda, may asawa ako. Pero hindi na kami nagsasama." Lumuha si Miranda sa katotohanan. "Bakit mo ito itinago sa akin?" Tanong niya, puno ng hinanakit. "Dahil takot ako na baka mawala ka sa akin," sagot ni Rambo. Ngunit ang sakit at pagkabigo ay masyadong malalim na para kay Miranda. Sa araw na iyon, napagdesisyon na niyang tapusin ang kanilang relasyon. Sa kabila ng pagmamahal na nararamdaman niya, ang tiwala at katapatan ang pinakaimportante sa kanya. At sa ngayon, iyon ang mga bagay na nagkulang si Rambo. Nakatanggap ng tawag mula sa barangay si Miranda. At dali-dali siyang pumunta doon. Pagdating niya, nakita niya si Rambo at ang asawa nito, na nalaman ni Miranda na nagngangalang Andrea. Agad na sumiklab ang tensyon sa kanilang tatlo at nagkomprontahan sila sa harap ng mga opisyal ng barangay. Si Miranda, sa kabila ng takot at kaba, ay nagsalita. "Sinabi sa akin ni Rambo noong una ay binata siya, pero kalaunan inamin niya na hiwalay na kayo." Galit na sumagot si Andrea. "Hindi pa kami hiwalay ni Rambo. Ikaw ang pumapasok sa relasyon namin." Ang mga salita ni Andrea ay puno ng galit at hinanakit. Kitang-kita ang pagdurusa sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Miranda at sumagot. "Hindi ko alam ang totoo. Pinaasa ako ni Rambo. Pero ngayon, malinaw na sa akin, maghihiwalay na kami." Sa mga sandaling iyon, si Rambo ay nanatiling tahimik. Halatang nalulungkot sa mga nangyayari. Alam niyang wala na siyang magagawa pa. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nagdulot ng malaking gulo at sakit sa mga mahal niya. Nais pa rin ni Andrea na makapaghiganti. "Gusto kong ipakulong si Miranda. Siya ang dahilan ng lahat ng ito," sigaw niya. Ngunit pinaliwanag ng mga opisyal ng barangay na walang kasong pwedeng isampa laban kay Miranda. Walang basihan para ikulong si Miranda. Sa halip, ang pinakamabuting gawin ay magkanya-kanya na lamang kayo, sabi ng isang opisyal. "Naiintindihan namin ang iyong nararamdaman, Andrea. Pero sa legal na usapan, wala tayong magagawa laban kay Miranda." Sa huli, pinaghiwalay sila ng barangay
at sinabihan na magkanya-kanya na lamang. Umalis si Miranda na mabigat ang loob. Alam niya ang mga pangarap niya kasama si Rambo ay nawasak na. Si Rambo naman, bagamat malungkot ay wala nang magawa kundi tanggapin ang mga konsekwensya ng kanyang mga aksyon. Si Andrea, bagamat galit pa rin, ay nagpasya na rin magpatuloy sa buhay. Dala ang aral na hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa galit at paghihiganti. Sa araw na iyon, natutunan ni Miranda ang halaga ng katotohanan at katapatan. Bagamat masakit, alam niyang ito ang tamang desisyon para sa kanyang sarili at sa kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag at handang harapin ang mga bagong hamon ng buhay. Sa kasamaang palad, hindi natapos sa barangay ang problema ni Miranda kay Andrea. Ipinagkalat ni Andrea sa kanilang bayan ang pagiging kabit ni Miranda. At ang epekto nito ay mabilis na kumalat tulad ng apoy. Sa bawat kanto, sa bawat tindahan at kahit sa mga simbahan ay pinag-uusapan si Miranda. Ang mga mata ng mga tao ay punong-puno ng paghusga tuwing siya ay dumadaan. Sa kanilang maliit na komunidad, mabilis na lumaganap ang tsismis. Ang mga dati niyang mga kapitbahay na nagpapalaba at nagpapaalaga ng kanilang mga anak kay Miranda ay nagsimula ng lumayo. Sinasabi pa ng ilan na baka agawin din ni Miranda ang kanilang mga asawa, tulad ng ginawa niya umano kay Rambo. Ang mga mapanirang salita ay naging dahilan upang unti-unting mawala ang oportunidad ni Miranda na kumita ng pera. Dahil sa mga isyong ito, unti-unti siyang nasisante sa kanyang mga trabaho. Ang mga tindahan, karinderya at iba pang lugar na dati pinagtatrabahuhan niya ay nagpasya na hindi na siya kukunin. Pasensya na Miranda, pero hindi na namin kaya ang mga tsismis. Madalas niyang marinig mula sa mga dati niyang amo. Ang bawat pagtanggi ay tila lagok sa kanyang puso at kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Miranda ay nalugmok sa matinding kalungkutan. Wala na siya mapagkakakita ang pera, at ang kanyang pangarap na matulungan ng pamilya ay tila nawawala na rin. Sa bawat gabi, lumuluha siya habang iniisip kung paano siya makakabangon mula sa pagsubok na ito. Ang mga mata ni Aling Teresa at Mang Nestor ay puno ng pag-aalala para sa kanilang anak. Ngunit kahit ang kanilang mga salita ng pag-aliw ay hindi sapat upang maibsan ang sakit na nararamdaman ni Miranda. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Miranda. Alam niyang wala siyang kasalanan at ang tsismis ay hindi nagtatagal. Sa kabila ng kawalan ng trabaho at pangungut niya ng mga tao, nagpasya siyang bumangon at maghanap ng bagong pagkakataon. Naging mas determinado siyang patunayan sa lahat na mali ang kanilang akala at ang katotohanan ay mananaig. Sa tulong ng kanyang pamilya at ilang tunay na kaibigan, unti-unting nabuo ni Miranda ang kanyang tiwala sa sarili. Nahanap niya ang lakas na harapin ng bawat araw at sa paglipas ng panahon, nakakita siya ng bagong paraan upang makapaghanap buhay. Ang bawat hakbang niya ay patunay ng kanyang katatagan at determinasyon na bumangon mula sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Dahil sa hirap na makahanap ng oportunidad si Miranda na magtrabaho sa kanilang bayan, nagpasya siyang lumuwas sa Maynila. Isang desisyon na mabigat sa kanyang puso. Ngunit alam niyang ito na lamang natitirang pag-asa para muling makabangon at makapagsimula ng panibagong buhay. Isang gabi, habang nagtitipon ng pamilya ni Miranda sa kanilang maliit na tahanan, ipinaalam niya ang kanyang plano. Ina, Ama, mga kapatid ko, magpapasya po ako lumuwas sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Sabi ni Miranda, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Lalungkot ang kanyang mga magulang sa balitang ito. Si Aling Teresa ay nagsalita habang hawak ang kamay ni Miranda. Anak, alam naming mahirap ang iyong desisyon, pero naiintindihan namin. Susuportahan ka namin. Basta't mag-ingat ka lagi roon. Tumango si Mang Nestor na bagamat may lungkot sa mga mata, ay pinilit ngumiti para sa kanyang anak. Tama ang iyong ina. Mag-ingat ka at lagi ka manalangin. Malayo man kami, lagi ka nasa aming mga dalangin at lagi ka naming iisipin. Mabuti na lamang at isa sa mga kalapit na kaibigan ni Miranda, si Marites, ay may plano ring lumuwas sa Maynila. Naging magaan ang loob ni Miranda dahil may kasama siya sa biyahe at sa panibagong simula sa malaking lungsod. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Habang nasa terminal ng bus, mahigpit na niyakap ni Miranda ang kanyang pamilya. Pangako po, mag-iingat ako at babalik ako kapag ako'y nakaipon na ng sapat na pera. Sabi niya habang tinatapik ang likod ng kanyang mga kapatid na sina Thomas at Benito.
Alam namin na kakayanin mo, ate. Sabi ni Thomas na nagpipigil ng luha. Lagi kang mag-iingat, ate. Dagdag ni Benito na may halong saya at lungkot sa kanyang mga mata. Pagdating nila sa Maynila, laking pasasalamat ni Miranda na may kasama siya. Si Marites ay naging katuwang niya sa paghahanap ng trabaho at sa pag-a-adjust sa bagong kapaligiran. Ang kanilang unang mga araw sa Maynila ay puno ng paghahanap at pagsusumikap. Sa kabila ng lahat ng hirap, nanatili ang determinasyon ni Miranda na bumangon mula sa kanyang mga pinagdadaanan. Bagamat malayo sa kanyang pamilya, naging sandigan ni Miranda ang kanyang alaala at pagmamahal para sa kanila. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak sa Maynila, dala niya ang pangarap na balang araw ay makakabalik siya sa kanilang bayan. Matagumpay at muling buo ang loob. Ang bagong kabanata ng kanyang buhay ay puno ng hamon, ngunit ito rin ay puno ng pag-asa at determinasyon. Kalaunan, nakahanap si Miranda ng trabaho bilang isang katulong sa isang mayamang pamilya sa Maynila. Ang kanyang amo, na si Doña Felicidad, ay kilala sa pagiging strikto at mahigpit pagdating sa mga gawain sa bahay. Kailangan parating magbanat ng buto ni Miranda upang masigurong maayos at malinis ang buong bahay. Sa kabila ng mahigpit na pamamalakad ni Doña Felicidad, maayos naman ang pagpapasweldo sa kanya. Dahil dito, agad nakapagpadala si Miranda ng pera para sa kanyang pamilya. Ang bawat padala ay may kasamang liham na nagpapahayag ng pagmamahal at pangangamusta sa kanyang mga mahal sa buhay. Araw-araw, sa tuwing magpapahinga na si Miranda matapos ang maghapong trabaho, tumatawag siya sa kanyang pamilya. Sa bawat tawag, nagiging masaya ang puso niya na marinig ang boses ng kanyang mga magulang at mga kapatid. "Kamusta na po kayo dyan, Mama, Papa?" tanong ni Miranda, puno ng pag-aalala at pagmamahal. "Maayos naman kami, anak," sagot ni Aling Teresa na may halong saya sa kanyang tinig. "Ikaw, kamusta ka dyan sa Maynila? Hindi ka ba nahihirapan?" "Medyo mahirap, Ma, pero kinakaya ko. Basta't nakakapagpadala ako sa inyo, ayos lang ako." Tugon ni Miranda, pinipilit na maging matatag para sa kanila. "Salamat sa lahat ng sakripisyo mo, anak," sabi ni Mang Nestor na laging nagpapasalamat sa kanyang mapagmahal na anak. "Laging mag-iingat dyan at huwag pababayaan ang sarili." "Opo, Papa. Lagi kong inaalala mga payo nyo," sagot ni Miranda, pinipilit na mapangiti sa kabila ng pagod. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy si Miranda sa kanyang mga gawain. Naging masigasig siya sa pagtatrabaho, sinisiguradong maayos at malinis ang bahay ng kanyang amo. Sa bawat sulok na nililinisan niya, iniisip niya ang kanyang pamilya, na nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy. Hindi naging madali ang buhay sa Maynila, ngunit si Miranda ay nanatiling matatag at puno ng pag-asa. Ang kanyang pagmamahal sa pamilya ay nagsilbing gabay at sandigan sa lahat ng pagsubok na kanyang kinakaharap. Sa kabila ng lahat, naniniwala siya na ang bawat sakripisyo at pagod ay magbubunga ng magandang kinabukasan para sa kanilang lahat. Habang nagtatrabaho sa Maynila si Miranda, nabalitaan niya na papalapit na ang graduation ng kanyang kapatid na si Thomas. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kasiyahan kay Miranda, lalo nang malaman niya naging top 3 si Thomas sa kanilang buong school. Puno ng tuwa at pagmamalaki, agad siya nagpaalam kay Doña Felicidad kung maaari pa siyang umuwi sa probinsya upang makadalo sa mahalagang okasyon ng kanyang kapatid. "Doña Felicidad, maaari po ba akong umuwi sa probinsya para sa graduation ng aking kapatid? Napakahalaga po nito sa akin." Buong galang na pakiusap ni Miranda. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi siya pinayagan ng kanyang amo. "Miranda, magkakaroon tayo ng malaking party dito sa bahay. Kailangan kita para tumulong sa paghahanda at sa mismong araw ng pagdiriwang, hindi kita maaaring payagang umalis." Matigas na sagot ni Doña Felicidad. Nalungkot si Miranda sa narinig. Gustong-gusto niyang umuwi at masaksihan ang mahalagang araw ng kanyang kapatid. Ngunit wala siyang magawa kundi sundin ang utos ng kanyang amo. Buong lungkot na ibinalita ni Miranda sa kanyang pamilya ang sitwasyon. "Malungkot man, pero naiintindihan namin ang iyong kalagayan, ate," sabi ni Thomas sa telepono. "Alam namin gusto mong makasama kami at sapat na ang iyong pagmamahal at suporta kahit wala ka rito sa araw ng aking graduation, ate." "Opo, ate, nandito lang kami
At alam namin ginagawa mo ang lahat para sa atin. Dagdag ni Benito, na pilit nagpapalakas ng loob ng kanilang ate. Sa araw ng graduation ni Thomas, habang abala si Miranda sa pagtulong sa party ni Doña Felicidad, hindi maiwasang magdalamhati ang kanyang puso. Habang nag-aayos ng mga dekorasyon at naghahanda ng mga pagkain, iniisip niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Pinilit niyang ngumiti at magtrabaho ng maayos. Ngunit ang bigat ng kanyang damdamin ay hindi na itatago. Pagkatapos ng party, agad na tumawag si Miranda sa kanyang pamilya upang kamustahin ang naging takbo ng graduation. Ate, ang saya ng graduation. Maraming salamat sa suporta mo. Kahit wala ka rito, nararamdaman ko pagmamahal mo. Masaya ang balita ni Thomas. Naiintindihan namin ang sitwasyon mo. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin kayo. Sagot ni Miranda habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Proud na proud ako sa iyo, Thomas. Alam ko malayo ang mararating mo. Sa kabila ng kalungkutan, nakahanap si Miranda ng lakas sa pagmamahal at pag-unawa ng kanyang pamilya. Ang bawat sakripisyo na kanyang ginagawa ay para sa kanila. At alam niyang darating ang araw na makakasama niya muli ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa ngayon, ang kanilang mga pangarap at tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon niya upang magpatuloy at magsumikap. Sa pagiging abala ni Miranda, lumipas ang mga araw na hindi na niya nagagawang makatawag sa kanyang pamilya dahil sa pagod. Kapag nagkakaroon siya ng pagkakataong tumawag, parati niyang naririnig mula sa kanila ang pagsabi ng mga ito na namimiss na nila ang dalaga. Miss na miss ka na namin, anak. Madalas sabihin ni Aling Teresa na puno ng pag-aalala at pangungulila. Binabalik din naman ito ni Miranda. Miss na miss ko na rin kayo, Mama, Papa, mga kapatid ko. Konting tiis na lang, malapit na akong umuwi. Isang araw, habang abala sa trabaho, nakatanggap si Miranda ng masamang balita. Naaksidente ang sasakyan ni Doña Felicidad. Nabangga ito ng truck at ito ang naging sanhi ng pagkamatay ng ginang. Nakakalungkot ito para kay Miranda. Dahil kahit istrikto ang kanyang amo, naging maayos pa rin ang trato nito sa kanya. Nadama niya ang pagkawala ng isang tao na, sa kabila ng lahat, ay naging bahagi na rin ng kanyang buhay sa Maynila. Dahil sa pagpanaw ni Doña Felicidad, muling nawala ng trabaho si Miranda. Niisip niyang bumalik sa kanilang probinsya, pero matapos niyang maalala ang tingin ng mga tao doon sa kanya, bilang isang kabit, nagdalawang isip siya. Ang mga alaala ng chismis at pangungutya ay muling bumalik sa kanyang isipan, at nagdulot ito ng matinding takot at pag-aalinlangan. Sa panunuluyan ni Miranda sa isang bed space for rent, nakausap niya ang kanyang mga kasama rito. Isang gabi, habang nagkakape at nagkukwentuhan, nabanggit ng isa sa kanila ang plano nilang mang-ibang bansa. Balak namin pumunta ng abroad para magtrabaho. Maraming oportunidad doon. Sabi ni Lorna, isang kasamahan ni Miranda na matagal na rin nagtatrabaho sa Maynila. Napagdesisyonan ni Miranda na sumama sa kanila. Alam niya marami siyang makikitang oportunidad sa ibang bansa at ito na rin ang pagkakataon niya makapagsimula muli nang walang humahatak pababa sa kanya. Nagsabi siya sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang plano. Noong una, pinagbawalan siya ni na Aling Teresa at Mang Nestor. Anak, umuwi ka na lamang dito. Hindi pa tayo nagkikita mula noong umalis ka. Ilang taon nang nakaraan. Pakiusap ng kanyang ina na puno ng pag-aalala. Ngunit sa pagpupumulit at pangungumbinsi ni Miranda, kalaunan ay sinuportahan na rin siya ng kanyang mga magulang. Sige anak, kung iyan ang desisyon mo, pero mag-ingat ka roon at lagi kang manalangin. Sabi ni Mang Nestor na bagamat may lungkot sa mga mata, ay may halong pag-asa sa kinabukasan ng kanyang anak. Salamat po Mama, Papa. Pangako po, mag-iingat ako. Para rin ito sa ating lahat. Sagot ni Miranda na puno ng determinasyon at pag-asa. Sa pag-alis ni Miranda papuntang ibang bansa, bitbit niya ang mga pangarap at pagmamahal ng kanyang pamilya. Bagamat puno ng pag-aalala at takot ang kanyang puso, alam niyang ito na ang tamang pagkakataon upang magbagong buhay at makahanap ng mas magagandang oportunidad. Ang bawat hakbang niya patungo sa bagong landas ay patunay ng kanyang katatagan at walang hanggang pagmamahal sa kanyang pamilya. Dahil sa karanasan ni Miranda bilang isang katulong sa Pilipinas, mabilis siyang natanggap bilang isang katulong sa Canada. Ang kanyang amo ay isang matandang ginang na nagpapakilalang si Lorraine.
na nasa 73 taong gulang na. Ang nagbabayad kay Miranda ay ang anak ni Lorraine na nais masiguro na may mag-aalaga at magbibigay ng pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang ina. Hindi lamang paglilinis at paggawa ng mga gawaing bahay ang trabaho ni Miranda. Inaalagaan niya rin si Lorraine. Pinapakain ito, pinapaliguan at tinutulungan sa pag-ihi at pagdumi at tinutulungan sa iba pang mga pang-araw-araw na gawain. Sa bawat araw na lumilipas, napalapit si Lorraine kay Miranda. Sa kanilang mga pag-uusap, laging naroon ang ngiti at masayang kwentuhan. Pagamat baliko ang Ingles ni Miranda, nakakaya niya makipag-usap kay Lorraine na may pasensya at pangunawa. "Ma'am Lorraine, do you want macaroni soup?" Tanong ni Miranda na may halong kaba ngunit puno ng sinseridad. "Yes, Miranda, I would love that." Sagot ni Lorraine na laging may ngiti sa kanyang mga labi. Nagiging mas malalim ang kanilang samahan habang lumilipas sa mga araw. Nakakahanap sila ng kaligayahan sa mga simpleng bagay tulad ng pagkupo sa beranda at pagmamasid sa tanawin, o kaya ay pag-uusap tungkol sa mga alaala ni Lorraine noong kabataan niya. Si Lorraine naman ay naging bukas kay Miranda. Ikinukwento ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap at pag-ibig na naranasan. Isang araw, habang tinutulungan ni Miranda si Lorraine na magbihis, nagtanong ang matanda, "Miranda, are you missing your family back in the Philippines?" Napatingin si Miranda kay Lorraine at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Yes, ma'am. I miss them very much. But I need to do this for them." "I understand, dear. Family is everything." Sabi ni Lorraine na may halong lungkot at pangunawa sa mga mata. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, naging inspirasyon ni Miranda ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Alam niyang bawat sakripisyo at pagod ay para sa kanilang kinabukasan. At sa tulong at pagkakaintindihan nila ni Lorraine, nakahanap siya ng bagong pamilya sa banyagang lupa. Isang pamilyang nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya tulad ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang kanilang pagsasama ay hindi lamang batay sa trabaho, kundi sa isang tunay na pagkakaibigan at pagmamahalan na nabuo sa paglipas ng panahon. Sa bawat araw na kasama ni Miranda si Lorraine, natutunan niya ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Sa mga panahong tumatawag si Miranda sa kanyang pamilya, madalas tulog na ang mga ito at hindi na sumasagot. Dahil sa humigit kumulang 13 oras sa pagitan ng oras sa bansang Canada at Pilipinas, tuwing tanghali ni Miranda ay hating gabi na sa Pilipinas. Kapag sinasagot naman ng kanyang pamilya ang tawag, mabilis lang silang nakikipag-usap. Madalas na lang sinasabi na busy sila, may ginagawa o antok na. Unti-unti, nararamdaman ni Miranda na lumalamig ang turing sa kanya ng kanyang mga kapatid at maging ang kanyang mga magulang. Pakiramdam niya na ito ay dahil sa ilang taon na siyang hindi nakakauwi. Tuwing humihingi ng padala ang kanyang pamilya, nagbabago lamang ang tono nila. Nagiging masigla ang kanilang mga boses at sila pa mismo ang tumatawag sa dalaga. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, napagdesisyon na ni Miranda na subukan tawagan ang kanyang pamilya muli. Nagring ang telepono ng ilang beses bago ito sinagot ng kanyang ina. "Hello, Mama? Kamusta po kayo dyan?" Tanong ni Miranda, may halong pag-aalala sa boses. Miranda, mabuti naman kami. Medyo busy lang dito. Marami kasing kailangang asikasuhin." Sagot ni Aling Teresa, na tila nagmamadali. "Opo, naiintindihan ko po. Miss na miss ko na po kayo. Pasensya na po at matagal na akong hindi nakakauwi." Tugon ni Miranda, pilit na pinipigil ang lungkot. "Oo anak, alam namin busy ka rin naman dyan." Sagot ni Aling Teresa, ngunit hindi maikakaila ang lamig sa kanyang tinig. "Sige na anak, kailangan na namin magpahinga. Antok na rin kami." "Okay po ma, ingat po kayo dyan. Mahal na mahal ko po kayo." Sabi ni Miranda, bago bumaba ang tawag. Lumipas ang ilang araw at muling tumawag si Miranda. Sa pagkakataong ito, mabilis na sinagot ng kanyang mga kapatid ang tawag. Masigla ang kanilang mga boses at tila excited silang makausap si Miranda. "Ate Miranda, kamusta ka na dyan?" Tanong ni Thomas na may ngiti sa kanyang tinig. "Mabuti naman ako, Thomas. Kayo, kamusta naman dyan?" Sagot ni Miranda na may halong saya at pag-aalala.
Mabuti naman po ate. Ate, kailangan po pala namin ng konting tulong. Medyo kapos kami ngayon. Pwede ka ba magpadala? Tanong ni Benito na tila alanganin ngunit nagpupumilit. Napabuntong hininga si Miranda. Oo naman Benito. Gagawin ko ang makakaya ko para makatulong. Mag-iingat kayo dyan ha. Mahal ka namin ate, salamat. Sagot ng magkapatid bago bumaba ang tawag. Matapos ang tawag, napaupo si Miranda at napaisip. Ramdam niya ang pagbabago ng trato sa kanya ng kanyang pamilya at hindi niya maiwasang malungkot. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nalalayo sa kanila. Sa kabila na lahat ng sakripisyong ginagawa niya para sa mga ito. Sa mga sumunod na araw, napagtanto ni Miranda na kailangan niya magdesisyon para sa kanyang sarili. Hindi na sapat na magpadala lamang siya ng pera. Kailangan niya makipag-ugnayan at palakasin ang kanilang relasyon. Alam niya mahirap ang sitwasyon, ngunit naniniwala siya na darating din ang panahon na muling magiging buo ang kanilang pamilya, sa kabila ng distansya at mga pagsubok. Unti-unti, nagplano si Miranda na mag-ipon ng mas matindi upang makauwi at makapiling muli ang kanyang pamilya. Ang mga alaala ng kanilang masasayang araw ay nagsilbing inspirasyon sa kanya upang magpatuloy at muling buuin ang nasirang relasyon sa pagitan nila. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa. Kalaunan, napagdesisyon ni Miranda na umuwi sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Isang gabi, habang kausap ang kanyang ina sa telepono, sinabi niya ang balita. Mama, Papa, mga kapatid ko, uuwi na po ako. Gusto ko na kayong makita. Sabi ni Miranda, puno ng saya at pananabik sa kanyang tinig. Nahalata ni Miranda ang pagkabigla at tuwa sa boses ng kanyang ina. Talaga anak? Ang saya-saya naman namin. Susunduin ka namin sa Maynila at magbabakasyon tayo doon. Sagot ni Aling Teresa, halatang excited. Pero ma, gusto ko po sanang umuwi sa probinsya. Matagal ko nang hindi nakikita ang ating lugar. Tugon ni Miranda. Pumayag ka na anak, hindi pa rin kami nakakapunta sa Maynila. Gusto rin naming maranasan iyon. Sabi ni Mang Nestor na sinang-ayunan ng kanyang mga kapatid. Matapos mag-isip, pumayag din si Miranda. Sige po, magkita tayo sa Maynila. Miss na miss ko na kayo. Sabi niya, puno ng kasiyahan. Naghanda si Miranda para sa kanyang pag-uwi. Nagpaalam siya ng 1 buwan ng advance sa kanyang amo, na bagamat malungkot ay naunawaan ang kanyang pangangailangan. Ma'am Lorraine, I will prepare easy-to-make meals for you that will last you a month. I'm sure that you will not finish those because I will only be gone for 2 weeks, okay? Sabi ni Miranda kay Lorraine. Thank you so much, Miranda. I will miss you. But I understand. Family is important. Sagot ni Lorraine na may halong lungkot at pangunawa. Sa mga sumunod na araw, abala si Miranda sa paghahanda ng mga pagkain na iiwan niya kay Lorraine. Siniguro niya lahat ng kakailanganin na matanda ay nasa ayos bago siya umalis. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, iniwan niya ang bahay ni Lorraine na may halong lungkot at pananabik. Sa eroplano pa uwi, hindi mapigilan ni Miranda ang kanyang excitement. Iniisip niya ang muling pagkikita nila ng kanyang pamilya, ang mga yakap at halik na matagal na niyang hindi nararamdaman. Bagamat maraming nangyari sa kanilang mga buhay, umaasa siyang mabubuo nilang muli ang kanilang relasyon. Habang papalapit ang eroplano sa Pilipinas, nararamdaman ni Miranda ang tipok ng kanyang puso na puno ng pag-asa at pagmamahal. Alam niya marami pa siyang haharapin na pagsubok, ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa kanilang muling pagkikita, dala niya ang inspirasyon at determinasyon na buuin muli ang kanyang pamilya. Sa wakas, natapos ang mahabang panahon, makikita na niya muli ang mga mahal niya sa buhay. Pagka-uwi ni Miranda sa Pilipinas, agad siyang sinalubong ng kanyang mga magulang sa airport. Ang kanilang yakap ay puno ng pananabik at emosyon. Lalo na't matagal na panahon na rin na lumipas mula noong huling beses na nagkita sila. Anak, miss na miss ka na namin, sabi ni Aling Teresa habang mahigpit na niyayakap si Miranda. Si Mang Nestor naman ay halatang masaya rin sa kanilang muling pagkikita. Pati na rin sina Thomas at Benito na sabik sa kanilang ate. Agad dinala ng kanyang mga magulang si Miranda sa hotel kung saan sila manunuluyan. Sa pangungulit ng pamilya ni Miranda, pumayag siyang magkahiwalay ang kanilang mga kwarto. Magkasama ang kanyang mga magulang
magkahiwalay ang dalawa niyang kapatid at may sariling kwarto si Miranda. Kahit na masakit ito sa bulsa ni Miranda at gusto niyang sa iisang kwarto sila para masinsinang makapag-usap at magkasiyahan, pumayag siya para sa ikaliligaya ng kanyang pamilya. Sa mga nagdaang araw, tila ba naging wallet o ATM si Miranda para sa kanyang mga kapamilya. Panay ang aya ng mga ito sa mga tindahan, kainan, sinehan at iba pa. Dahil sa nais niyang maging masaya ang kanyang pamilya, pumapayag siya sa bawat hiling nila. Sinikap niyang ipakita ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay, kahit pa nagiging mabigat ito sa kanyang bulsa. "Ate Miranda, tara sa mall! Gusto kong bumili ng bagong sapatos!" Sabi ni Thomas isang araw. "Ate, gusto ko ng bagong damit!" Dagdag ni Benito. Palaging ganito ang kanilang mga kahilingan at si Miranda, na nais lamang na maging masaya ang lahat, ay laging pumapayag. Sa kasamaang palad, dahil sa pagiging gastador ng kanilang pamilya, mabilis na naubos ang pondo ni Miranda sa loob lamang ng isang linggo. Naramdaman niya ang bigat ng pagkalugi at ang pagod na dulot ng walang tigil na paggastos. Dahil dito, napilitan siya bumalik ng mas maaga sa Canada kaysa sa plano. Sa araw ng kanyang pag-alis, nagpaalam si Miranda sa kanyang pamilya. Bagamat malungkot, ramdam ni Miranda na ang kanilang kalungkutan ay hindi dahil sa kanyang pag-alis, kundi dahil sa mabilis na natapos ang kanilang kasiyahan at paggastos sa Maynila. "Salamat Ate Miranda sa lahat ng ibinigay mo sa amin," sabi ni Thomas, na halatang may halong pag-aalala. "Ingat ka roon ate," dagdag ni Benito. "Mag-iingat ka anak, pasensya na at naging magastos kami," sabi ni Aling Teresa habang niyakap si Miranda na mahigpit. "Okay lang po ma, gusto ko lang po kayong mapasaya," sagot ni Miranda, pilit nang umiti sa kabila ng lungkot na nararamdaman. Habang nasa eroplano pabalik ng Canada, hindi maiwasang makaramdam ng panghihinayang si Miranda. Alam niyang ginawa niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Ngunit natanong din niya sa sarili kung sapat ba ang kanyang mga sakripisyo. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa na darating din ang araw na muling magiging buo at masaya ang kanilang pamilya. Hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal at tunay na pag-aalaga sa isa't isa. Matapos makabalik sa Canada, nagulat si Lorraine sa maagang pagbalik ni Miranda. "Miranda, why are you back so early? Didn't you say that you will be gone for 2 weeks? Tanong ni Lorraine, puno ng pagtataka. "I want to go back to you, Ma'am Lorraine. I was worried, and I want to make sure that you are okay here," sabi ni Miranda, na piniling hindi na ibahagi ang totoong dahilan ng kanyang maagang pagbalik. Dahil sa naubos ni Miranda ang karamihan sa grocery ni Lorraine, noong hinahanda niya ang mga kakainin sana nito habang wala siya, nagpasya siyang mag-grocery. Habang pauwi, napadaan si Miranda sa isang lotohan. Napagdesisyonan niyang tumaya sa loto. 6 ang kailangan na numero. Napili niyang gamitin ang araw ng kaarawan ng kanyang mga magulang, 2 kapatid, kaarawan niya at ang kaarawan ni Lorraine. Sakto ang 6 na numero para sa loto. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan, nanood sila Lorraine at Miranda ng resulta ng loto. Si Lorraine ay nakaupo sa sofa, habang si Miranda ay nag-aayos ng hapagkainan. Habang abala sa paghahanda, narinig ni Miranda ang resulta ng loto na ina-announce sa TV. Isa-isa niyang narinig ang mga numerong itinaya niya, at sa kanyang gulat, lahat ng numero ay tumama. Nalaglag niya ang mga mangkok na hawak-hawak niya at nabasag ito sa sahig. "Miranda, what happened? Are you alright?" Tanong ni Lorraine, na agad nag-aalala. Hindi makapagsalita si Miranda at nakatulala lang siya sa TV. Ang announcer ay nagsabi, "According to the results, only one person got the winning jackpot worth 58 million Canadian dollars." Napatili si Miranda. "Ma'am Lorraine, I won! I won the lotto!" Natuwa si Lorraine para kay Miranda, at agad silang nag-celebrate. Kinabukasan, kinuha ni Miranda ang kanyang premyo. Labis ang kanyang excitement na makita ang malaking halaga ng pera na nasa kanyang bangko. "Miranda, I think that you should return again to the Philippines to continue your vacation. You have a lot of money now. I'm sure that the reunion this time would be more grand than the last," sabi ni Lorraine, puno ng kasiyahan para kay Miranda. Sumang-ayon si Miranda, balak niyang sorpresahin ang kanyang pamilya sa pag-uwi. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanilang reaksyon sa kanyang magandang balita at sa malaking biyayang natanggap niya. Puno ng excitement at pag-asa,
muli siyang naghanda para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Dala ang isang malaking sorpresa na magpapabago sa kanilang buhay. Hindi sinabi ni Miranda sa kanyang mga kapamilya ang plano niyang pag-uwi sa bansa. Plano niyang sorpresahin ang mga ito at doon na rin i-anunsyo ang kanyang pagkapanalo sa loto. Sa pag-uwi sa kanilang probinsya ay halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Miranda. Pagkatapos ng mahabang biyahe, narating niya ang kanilang bayan nang hindi na paghahalata ang balikbayan siya. Gusto niya hindi malaman ng kanyang mga magulang na nakarating na siya upang maging mas espesyal ang sorpresa. Habang naglalakad papunta sa kanilang bahay, napadaan si Miranda sa isang sabungan. Agad niyang naalala kung gaano siya pinagbabawalan ng kanyang mga magulang na manood sa sabungan noong bata pa siya dahil sugal ito at hindi magandang gawain. Lalampasan na sana niya ang lugar na laking gulat niya na makita niya ang kanyang ama roon. Kasama ito ng mga ibang lalaki na sumisigaw at nagmumurahan habang naglalaban ang mga manok. Halatang pumusta ito sa nagaganap na labanan. Nanlaki ang mga mata ni Miranda sa nakita. Hindi niya inaasahan na magsusugal ang kanyang ama, lalo na't ito na mismo ang nagsasabi sa kanya noon na masama ang gawaing ito. Pakiramdam niya ay nasaktan at nabigo siya sa nasaksihan. Nilampasan na lamang niya ito at nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Habang naglalakad, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Pinili niyang huwag muna isipin ang nasaksihan. Baka naman may dahilan si Papa. Sabi niya sa sarili, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Ngunit hindi maiwasan ni Miranda na madama ang bigat sa kanyang puso. Nais niya maging masaya ang muli nilang pagkikita. Ngunit ngayon ay may halong pangamba at kalungkutan ang kanyang nararamdaman. Sa bawat hakbang patungo sa kanilang bahay, iniisip niya ang kanyang ina, si Aling Teresa, at ang kanyang mga kapatid na sina Thomas at Benito. Pilit niya iniisip ang kanilang mga ngiti at saya sa tuwing magkakasama sila. Alam niya marami silang pinagdadaanan at umaasa siyang ang kanyang pagbabalik at ang magandang balita ay magiging simula ng mas magandang buhay para sa kanilang lahat. Napadaan din si Miranda sa palengke kung saan siya noon nagtatrabaho. Napangiti siya habang naaalala ang masasayang alaala niya rito. Ngunit napalitan nito ng pait nang sumagi sa kanyang isipan si Rambo. Lalampasan na sana ni Miranda ang palengke na makita niya ang kanyang ina, si Aling Teresa. Balak sana niyang tapikin mula sa likod ang ina para sorpresahin. Pero nalalapitan pa lamang ito ng dalaga, narinig niya ang usap-usapan ng kanyang ina at ng kanyang mga kumarin nito na nakapaligid sa kanya. Nakakaingit ka naman, Teresa, nakapunta ka na Maynila, sabi ng isa sa mga kumarin ni Aling Teresa. Labis na pinagayabang ni Aling Teresa ang karanasan niya. Oo nga, iba talaga sa Maynila. Ang laki-laki ng mga mall at ang daming pwedeng puntahan. Talagang nag-enjoy kami doon. Talaga nga bang swerte ka, Teresa? Ang bait ni Miranda, napakasipag, OFW pa, sabi ng isa pang kumari. Ngunit ang sumunod na sinabi ng kanyang ina ay nagpatigil sa mga hakbang ni Miranda. Pakiramdam ko nga pinagdadamutan kami ni Miranda. Kahit sinabi niya magtatagal siya ng 2 linggo, 1 linggo lang siya nanatili, sabi ni Aling Teresa, halatang may hinanakit sa tinig. Nagulat ang mga kumari ni Aling Teresa. Baka nagtatago ng pera si Miranda, sabi ng isa na parang nagdadagdag pa ng timbang sa hinanakit ni Aling Teresa. Labis na bigat ang naramdaman ni Miranda sa narinig. Hindi niya inaasahan na ganito ang opinyon sa kanya ng kanyang ina. Sa halip na saya, lungkot ang bumalot sa kanyang puso. Sa kabila na lahat ng sakripisyo at pagtitiis na ginawa niya para sa kanilang pamilya, narito siya ngayon, nakakarinig ng masasakit na salita mula sa sariling ina. Pilit na pinigilan ni Miranda ang luha at nagdesisyong lumayo muna. Ayaw niya magpakita sa ganoong kalagayan. Sa kanyang paglalakad, nararamdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang lahat ng pagsisikap at pag-aalaga na ibinigay niya sa kanyang pamilya ay tila ba nawalan ng halaga. Habang patuloy siya naglalakad papunta sa kanilang bahay, iniisip niya kung paano haharapin ang kanilang pamilya. Ang sorpresa at magandang balita na sana ay magbibigay ng saya sa kanilang muling pagkikita ay tila ba nawalan ng kinang. Ngunit alam niyang kailangan niya maging matatag. Sa kabila na lahat, nais niyang ipakita na mahal niya ang kanyang pamilya at handa siyang gawin ang lahat para sa kanilang kaligayahan at kaginhawaan. Nasa harap na siya ng kanilang bahay, dala ang halo-halong emosyon ng pag-uwi at ang malaking sorpresa na nakahanda para sa kanyang pamilya. Alam niyang marami pa siyang haharapin na pagsubok. Ngunit umaasa siya na ang magandang balita ay magdudulot ng bagong simula para sa kanilang lahat. Bago kumatok si Miranda sa pinto,
may naisipan siyang gawin. Dali-dali siyang pumunta sa gilid ng kanilang bahay at sumilip sa bintana. Nakita niya mula rito ang loob ng kanilang bahay, kung saan ang dalawa niyang kapatid ay naglalaro ng cellphone habang nakaupo sa sala. Ang mga cellphone na ito ay hiniling nila na ibigay sa kanila ng kanilang ate noong nasa Manila sila. Naisipan ni Miranda na tumawag sa kanyang mga kapatid. Gusto niya malaman kung ano ba talaga ang opinyon ng mga ito kapag tumatawag siya. Ang laptop na nakalagay sa mesa ay nagring. Nagpapahiwatig na tumatawag si Miranda. Na makita ng magkapatid ang picture ni Miranda na tumatawag sa kanila, tila ba na bad trip pa ang mga ito. Naku, si ate na naman. Ayoko pa sagutin, naglalaro pa ako. Sabi ni Thomas na may inis sa kanyang tinig. Ikaw na sumagot. Utos ni Benito na wala ring balak ihinto ang kanyang laro. Huwag na lang natin sagutin. Sabihin na lang natin mamaya na busy tayo. Sabi ni Thomas habang pinapanood ng laptop na patuloy na nagre-ring. Istorbo talaga si ate. Ang dami-daming oras ngayon pa tumawag. Dito na tuluyang napaiyak si Miranda. Pakiramdam niya ay hindi na siya parte ng pamilya. At parang mapagkukuhanan na lamang talaga na pera ang tingin sa kanya ng kanyang mga kapatid. Hindi na niya tinuloy ang pag-uwi at dali-daling bumalik sa Manila. Sa kanyang puso ay naglalaro ang sakit at lungkot ng pagkabigo. Habang nasa biyahe pabalik ng Maynila, hindi maiwasan ni Miranda na balikan ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinuhos niya para sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ramdam niya ang kalungkutan at kawalan ng halaga sa kanilang mga mata. Sa airport, habang naghihintay ng kanyang flight pabalik sa Canada, muling naglaro sa kanyang isipan ang lahat ng narinig at nakita niya. Alam niyang kailangan niya maging matatag para sa kanyang sarili. Sa kabila ng lahat, nais pa rin niyang ipaglaban ang kanyang sariling kaligayahan at kapayapaan. Sa pag-alis niya pabalik ng Canada, dala niya ang pangako magiging mas mabuti at mas matatag para sa kanyang sarili. Ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya na minsan, kailangan nating unahin ang ating sarili upang makahanap ng tunay na kaligayahan. Sa kanyang pagbabalik, alam niyang may bagong simula at bagong pag-asa na naghihintay para sa kanya. Pagbalik sa Canada, agad na napansin ni Lorraine ang lungkot sa mukha ni Miranda. Miranda, why are you back so early yet again? Did something happen? Tanong ni Lorraine, puno ng pag-aalala. Dito na tuluyang umiyak si Miranda. Ibinuhos niya ang lahat ng sama ng loob at hinanakit na nararamdaman niya. Ma'am Lorraine, I don't know what to do anymore. I thought they would be happy if I came home, but they actually do not see me as family. They thought of me like an ATM. Tahimik na nakinig si Lorraine habang nagkukwento si Miranda. Miranda, you need to fight for yourself. Don't let your family treat you like that. You have the right to be happy, and you don't have to sacrifice yourself all the time for them. Sabi ni Lorraine, puno ng malasakit. Sinuggest ni Lorraine na itigil lang ni Miranda ang kanyang trabaho bilang katulong. Miranda, go back completely to the Philippines. Live there and find your happiness. But to make sure that your family would not take your money anymore, just say that I fired you and that you will just work in the Philippines as a maid. Nag-isip si Miranda at nakita niya may punto si Lorraine. Sa tulong ni Lorraine, pinagplanuhan nila ang magiging hakbang ni Miranda para maiharap ang kanyang pamilya at hindi malaman ng mga ito na mayaman na siya. Alam ni Miranda na mahirap ito, ngunit alam din niyang ito ang tamang paraan para mahanap niya ang kanyang sariling kaligayahan. Sa paglipas ng ilang linggo, inihanda ni Miranda ang lahat ng kanyang kailangan para sa muling pagbabalik sa Pilipinas. Bago siya umalis, inahabilin niya kay Lorraine ang lahat ng detalye at plano na kanilang napag-usapan. Thank you, Ma'am Lorraine. You were my guide and strength during my times of need. Sabi ni Miranda na puno ng pasasalamat. I know you can do this, Miranda. Do not forget that I'm always here for you. Sagot ni Lorraine habang niyayakap si Miranda. Sa muling pagbabalik ni Miranda sa Pilipinas, dala niya ang bagong pag-asa at plano para sa kanyang buhay. Sa kanyang puso, alam niya ito na ang simula ng kanyang tunay na kalayaan at kaligayahan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hinanakit, nanatili siyang matatag at handang harapin ang mga hamon ng buhay, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Pagbalik ni Miranda sa Pilipinas, ipinaalam niya sa kanyang pamilya ang balitang pagkasisante sa kanya ni Lorraine. Halatang nagulat ang kanyang mga magulang at kapatid sa narinig. Nasaan ka na ngayon, anak? Paano na tayo?
Tanong ni Aling Teresa na puno ng pangamba sa boses. Magpapatuloy ako magtrabaho bilang katulong dito sa Manila, pero magiging mas mababa po ang sweldo ko at ang magpapadala ko sa inyo. Sagot ni Miranda, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Labis na nalungkot at nagdalamhati ang kanyang pamilya. Bakit naman kasi hindi ka nagporsige na lang doon sa Canada, ate? Reklamo ni Thomas na tila hindi matanggap ang sitwasyon. Wala na tayong magagawa, anak. Basta mag-iingat ka dyan. Sabi ni Mang Nestor na halatang disappointed, ngunit sinusubukan tanggapin ang sitwasyon. Hindi alam ng kanyang pamilya na gamit ang pera sa kanyang bangko ay nagpapatayo na si Miranda ng mga negosyo. Gamit ang kanyang kaalaman patungkol sa mga market sa Canada, alam ni Miranda kung ano ang mga mahahalagang gamit na kailangan at importante. Dito siya nag-invest at nagpatayo ng ilang mga stores sa Manila. Lubos ring nabawasan ang kanyang ipinapadalang pera na nasa 8,000 na lamang kada buwan, na higit na mas mababa kaysa sa dati niya pinapadala noong nasa Canada pa siya. Mas mababa rin ito sa unang sweldo ni Miranda kay Doña Felicidad noon. Pero alam niyang ito ang tamang paraan upang hindi na masyadong umasa sa kanya ang kanyang pamilya at upang unti-unti silang matutong magtiis at magsikap. Habang abala si Miranda sa pagpapatakbo ng kanyang mga negosyo, patuloy siya nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya. Ate, bakit ang liit na lang ng padala mo? Tanong ni Benito sa isang tawag. Pasensya na, mas maliit na kasi ang sweldo ko ngayon, pero gagawin ko ang lahat para makapagpadala pa rin. Sagot ni Miranda, pilit na pinapaliwanag ang kanyang sitwasyon. Sa kabila ng mga reklamo at hinilakit ng kanyang pamilya, nanatiling matatag si Miranda. Alam niya ang mga hakbang na ginagawa niya ngayon ay para sa mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya. Ang bawat negosyo na kanyang itinatayo at pinapalago ay patunay ng kanyang sipag, talino, at determinasyon na magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Unti-unti, nakita ni Miranda ang bunga ng kanyang pagsusumikap. Ang mga negosyo niya ay nagsisimulang umunlad, at ang kanyang kinikita ay nagagamit niya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa kanyang puso, nanatili ang pag-asa at pagmamahal na siya niyang sandigan sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. At sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Miranda na hindi lamang pera ang sukatan ng tunay na tagumpay at kaligayahan. Ang pagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan, kalayaan at kakayahang magpatawad at magmahal ng walang inaasahang kapalit, ito ang tunay na kayamanan na kanyang natamo sa kanyang paglalakbay. Lumipas sa mga taon at patuloy ang pagtatago ni Miranda ng kanyang sikreto sa kanyang pamilya. Patuloy pa rin ang buwan-buwan niyang pagpapadala ng pera sa kanila. Nang dumating ang pagkakataon, nag-graduate na rin sa kolehiyo si Benito. Dito na nagpa siya si Miranda na tumigil na sa kanyang pagsusustento sa kanyang pamilya. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Lorraine na piliin rin niya ang kanyang kasiyahan. Nagdesisyon si Miranda na sabihin sa kanyang mga magulang na nakahanap na siya ng makakarelasyon at balak ng bumuo ng sariling pamilya. Mama, Papa, nahanap ko na po ang taong gusto ko makasama habang buhay. Plano ko na pong bumuo ng sarili kong pamilya, kaya hindi na ako makakapagpadala ng pera sa inyo. Paliwanag ni Miranda, pilit na pinapakalma ang sarili. Lahat ng ito ay kasinungalingan ni Miranda, upang tuluyan ng maputol ang tila kadena na pinulupot sa kanya ng kanyang pamilya. Sa huli, tinanggap ng kanyang mga magulang ang kanyang desisyon. Anak, salamat sa lahat ng tulong mo sa amin. Naiintindihan namin ang iyong desisyon. Sabi ni Aling Teresa na may halong lungkot ngunit tinanggap ang katotohanan. Oo anak, nagpapasalamat kami sa lahat ng sakripisyo mo. Maging masaya ka. Iyan ang mahalaga. Dagdag ni Mang Nestor na tahimik na sumasang-ayon. Hindi planong sabihin ni Miranda sa kahit na sino ang kanyang yaman. Balak niyang gamitin ito hindi lamang para makuha ang kanyang kasiyahan, kundi para tulungan rin ang ibang mga nangangailangan na alam niya magpapasalamat sa kanya at hindi siya ituturing na ATM lamang, gaya ng ginawa sa kanya ng kanyang pamilya. Sa kanyang bagong simula, sinimula ni Miranda ang pagtulong sa mga nangangailangan. Nag-donate siya sa mga charity, nagpatayo ng mga eskwelahan at tumulong sa mga komunidad na nangangailangan ng suporta. Sa bawat pagtulong, naramdaman niya ang tunay na kasiyahan na matagal niyang hinanap. Sa wakas, natutunan ni Miranda na ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa material na bagay,
kundi sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Ang kanyang paglalakbay ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili at pagkakaroon ng malasakit sa iba. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natagpuan ni Miranda ang kanyang sariling kaligayahan at nagtagumpay sa kanyang adhikain na maging isang tunay na inspirasyon sa marami.